Magandang umaga po sa ating lahat. Nasaksihan ng buong bayan ang nagawa at ginagawa ni Akbayan Senator Risa Hontiveros para sa bayan. Kung hindi dahil sa kanya, malamang ay hindi naiban ang Pogo at malamang ay hindi nakulong si Apollo Kibuloy. Kasama po si Congressman Percy Sendanya at si Dada Kiram Ismula. Nais po namin gawin sa Kongreso ang ginagawa ni Sen. Risa sa Senado. Imbis na yung interest ng sarili nilang pamilya ang isusulong ng mga uupo sa Kongreso, kailangan ng bayan ng mga mambabatas na makikipaglaban para sa interes at kapakanan ng ordinaryong Pilipino. Solid po, napaka-solid ang track record ng Akbayan Party List. Ang Akbayan ay naniniwala na ang power ng bayan ay nasa puwersa ng sambayanang Pilipino. Kaya sama-sama po tayong mag-akbayan para sa bayan. Thank you. Okay, question? Sino to? Michael Rogas, Radyo Pilipinas. Please. Thank you. Sir, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Ang pagkakaalam po ng nakararami ay lalaban po kayong senador. Ano po ang nagpabago sa isip po ninyo at ngayon po ay nominee po ng Akbayan Party List? Bihira po yung dumarating na pagkakataon na maging bahagi ng isang talagang solid at mahabang track record na party list tulad ng Akbayan. At itong pagkakataon ay talagang matagal po namin na pag-isipan at nakita ko na pareho lang naman ang paglilingkod kung ikaw ay nasa House of Representatives o sa Senado. Kaya ako ay talagang happy nakasama ako ng Akbayan at first nominee. Sir, wala ho bang kinalaman yung hindi ho ninyo pagkakasama sa mga senatorial survey kung bakit nagbago ang isip ninyo at maging nominee po ng Akbayan na lamang? Alam nyo, imbes na maging senador. well, sa lahat ng mga kandidato naman, tinitingnan po nila yung mga survey results. At maliban sa ang aking paniniwala at prinsipyo ay kapareho sa Akbayan, kaya principled decision po yon, ay tinitingnan din natin yung iba't ibang mga factor. Kasama na rin doon siyempre ang mga survey. Thank you so much po. Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Sherry. Hi sir, magandang umaga po. Percy, good morning. Attorney Chel, pa-explain muna, ano yung reason ba't kayo umalis sa KNP in favor of Akbayan? Well, unang-una, ako'y nagpapasalamat sa KNP. Talagang they took me as part of their family and I'm very thankful for that. As far as Akbayan is concerned, matagal ko na silang nakikita at nakakasama. Actually, noon pa, kahit nung ako'y human rights lawyer pa lang, nakakasama ko at nakakatrabaho ko ang mga Akbayan members at officers. At kitang-kita ko naman yung meron silang, sabihin natin, napakatagal na pagsisilbi at paglilingkod para sa Pilipinas na nung dumating nga yung pagkakataon ay sabi ko, I'm very happy to join them. Sir, ang lower house, kilala natin sa, well, although ang Senate may mga compromise din naman yan, ano? Pero mas strong ang compromise, mga quote-unquote, mga kung ano-ano man yung mga deals, no? Hindi negative dun sa house. Kayo ba handa kayong yakapin yung ganong klase na politika at paglilingkod considering na yung sabi nyo nga, prinsipyado yung orientation ninyo at mas maraming discussion sa House, yung kailangan talaga usapan, compromise, etc. Papasa ko kay Kong Percy yung mic. Maraming salamat po, Attorney Chel. Yung Akbayan po sa kanya more than 2 decades of experience in the lower house mula pa panahon ni Eta Rosales, noong 1998, hanggang panahon ni Risa Hontiveros, hanggang sa ngayon, isa po yung natutunan natin na posible kang makagawa ng mahalagang mga inisyatiba para sa reforma sa loob ng sistemang ito.
nariyan po yung Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms na ipanalo natin sa isang House of Representatives na puno ng mga landlords. Na ipanalo po natin ang Productive Health Bill at marami pang iba. So Akbayan is ready to engage in Congress and to form a reform bloc. Isang estratehiya na ginagawa natin sa loob ng mahabang panahon. From Rappler, Dwight. Hello po, good morning. Yung Akbayan po ay nag-take oath bago yung House break, but you're expected to just really assume the position and do get the job done on kapag nagbalik ang House sa session sa November. Iniintay ngayon sa House yung kung kailan ba magkakaroon ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Sa inyo po bang parte sa Akbayan, would you be willing to be the ones to file that impeachment complaint against the Vice President? Hindi pa po namin nakita yung articles, but we are very open to endorsing such a complaint. Thank you po. Are there any more questions? Wala na po. Thank you. Sir Chair, first name lang daw po ni... Percy Sendanya, Dada Ismula, third nominee po. Thank you po. Sa gitna na lang po ulit. Photo off, sir.